Sa gitna ng marangyang bulwagan na kumikislap sa liwanag ng mga kristal na chandelier, may isang pusong nanginginig sa takot at hiya. Tahimik na nagdurusa sa harap ng mga matang puno ng paghuhusga. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila kasabay ng unti-unting paglapit ng kapalarang. Hindi niya kailanman inasahang haharapin. Isang sandaling babago sa direksyon ng maraming buhay, kahit hindi pa nila alam. Kung naniniwala ka sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa mga pangalawang pagkakataon na ibinibigay ng buhay, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe upang patuloy tayong magsama sa mga kwentong nagbibigay liwanag sa dilim. Si Emilia ay isang dalagang may payak na pangarap at tahimik na pagkatao. Nagtatrabaho bilang katulong sa isa sa pinakamalalaking mansyon sa lungsod. Ang kanyang araw-araw ay umiikot sa maingat na paglalakad sa marmol na sahig, sa pagdadala ng mga pinggang kumikintab, at sa pagsunod sa bawat utos ng walang reklamo. Ang kanyang uniforme ay laging malinis ngunit simple, tila refleksyon ng kanyang buhay na walang anumang karangyaan. Sa kabila ng kanyang kabataan, ang kanyang mga mata ay may lalim na parang may dalang mabigat na alaala. Mga pangarap na matagal nang itinago, at isang lihim na pilit niyang ikinukubli sa mundo. Ang may-ari ng mansyon ay si Alejandro Montenegro, isang milyonaryong kilala hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang matailim na dila at mataas na pagtingin sa sarili. Lumaki siyang napapalibutan ng karangyaan at papuri, at sa paglipas ng panahon, unti-unting nanigas ang kanyang puso. Para sa kanya, ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng tao, ang may kapangyarihan at ang mga nagsisilbi. Sa bawat pagtitipon na kanyang inihahanda, mas lalo niyang ipinapakita ang kanyang impluwensya. At sa bawat tingin niya sa mga katulad ni Emilia, may halong panlalait na hindi man niya sinasadyang ipakita ay ramdam ng sinumang nasa paligid. Sa mga gabing puno ng musika at halakhakan, si Emilia ay laging nasa gilid, tahimik na nagmamasid, habang ang mga bisita ay nakasuot ng mamahaling damit at nagkukwentuhan tungkol sa negosyo at tagumpay. Siya naman ay nakatuon sa bawat hakbang upang hindi magkamali. Ngunit sa bawat himig na umaalingaw-ngaw mula sa banda, may bahagi sa kanyang puso na bahagyang gumagalaw, tila may alaala ng isang mundong minsan niya kinilala. Sa mga sandaling iyon, pinipigilan niya ang sarili na huwag magpakawala, sapagkat alam niyang ang kanyang lugar ay hindi sa gitna ng liwanag kundi sa likod ng mga anino. Lumipas ang mga araw na tila pare-pareho, hanggang sa dumating ang gabing puno ng inaasahan. Isang ingranding salo-salo ang inihanda ni Alejandro. Dinagsa ng mga taong kilala sa lipunan. Ang mansyon ay napuno ng tunog ng kristal na nagtatama, ng pabango na humahalo sa hangin, at ng mga matang sabik sa aliw. Sa gitna ng kasiyahan, si Alejandro ay tila naghahanap ng kakaibang eksena, isang bagay na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kasiyahan at magpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Habang naglalakad si Emilia dala ang isang tray ng mga inumin, napansin niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya ang bigat ng tensyon sa hangin. Sa isang iglap, ang musika ay tila humina, at ang atensyon ng lahat ay napunta sa isang kilos ni Alejandro na hindi inaasahan. Sa kanyang isip, ito ay isa lamang laro, isang biro na magpatatawa sa mga bisita. Ngunit para kay Emilia, ito ay tila isang hatol. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay bumalik ng buong lakas. Naalala niya ang kanyang ina, na minsang humawak sa kanyang kamay habang tinuturuan siyang sumabay sa ritmo ng musika. Naalala niya ang mga gabing puno ng ensayo, ng pagod na tinatabunan ng ngiti, at ng pangarap na balang araw ay makasayaw siya sa isang entabladong maliwanag. Ngunit ang pangarap na iyon ay unti-unting nawala ng pumanaw ang kanyang ina at napilitan siyang magtrabaho upang mabuhay. Ang mundo ng sayaw ay naging lihim na kanyang itinago, isang bahagi ng sarili na kanyang isinara upang hindi masaktan muli. Sa bulwagan, ang mga bisita ay naghintay, ang ilan ay may ngiting may halong panunuya, ang iba ay may pagtataka. Si Emilia ay nakatayo roon, ang tray ay bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ang kanyang lalamunan ay tuyo,
at ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na pilit niyang kinokontrol. Sa bawat segundo, ramdam niya ang bigat ng pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Ang agwat ng kapangyarihan na tila hindi kailanman tatawirin. Ang hamon ay malinaw sa kanyang isip kahit walang binibigkas na salita. Ang tango, isang sayaw na puno ng tapang at damdamin, ay tila isang imposible para sa isang katulong sa paningin ng mga naroon. Ang ilan ay naghintay ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagkabigo, sapagkat iyon ang inaasahan sa mga tulad niya. Ngunit sa loob ni Emilia may apoy na muling nagliyab, isang boses na matagal ng tahimik ang muling nagising. Habang ang musika ng tango ay nagsimulang umalingaw-ngaw, ang kanyang mga paa ay tila kusang gumalaw. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng kakaibang katahimikan. Sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng kanyang pagsasanay, ang disiplina, at ang pagmamahal sa sining na minsan niyang isinuka. Ang kanyang katawan ay sumunod sa ritmo, ang kanyang galaw ay puno ng kontrol at emosyon, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng lakas na hindi inaasahan ng sinuman. Ang bulwagan ay tila huminto sa paghinga. Ang mga ngiti ng panlalait ay napalitan ng pagkagulat, ang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Si Alejandro, na kanina ay may kumpiyansang ngiti, ay unti-unting napatahimik. Sa bawat ikot ni Emilia, sa bawat matapang na hakbang, may isang pader sa loob ni Alejandro na unti-unting gumuho. Ang kanyang hamon ay naging salamin ng kanyang sariling kamangmangan. Sa gitna ng sayaw, ang lahat ng ingay sa mundo ay tila nawala para kay Emilia. Ang natira lamang ay ang musika at ang kanyang puso na muling natutong mangarap. Ang kanyang mga galaw ay hindi lamang teknikal, kundi puno ng kwento. Kwento ng pagkawala, ng pagbangon, at ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-angkin ng kanyang dignidad. Isang tahimik na pagsigaw na siya ay higit pa sa kung ano ang nakikita ng iba. Nang matapos ang huling himig, ang katahimikan ay bumalot sa bulwagan. Ilang sandali ang lumipas bago ang palakpakan ay sumabog. Una ay mahina, pagkatapos ay unti-unting lumakas hanggang sa mapuno ang buong silid. Ang mga bisita ay tumayo. Ang ilan ay may luha sa mata, ang iba ay may ngiting puno ng paghanga. Ang sandaling iyon ay hindi na lamang tungkol sa sayaw kundi sa pagbubunyag ng isang katotohanan na matagal nang tinatago. Si Alejandro ay nakatayo roon. Ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang hiya at pagsisisi. Ang babaeng minsan niyang tiningnan bilang isang laruan sa kanyang laro ay nagpakita ng tapang at galing na hindi niya inaasahan. Sa kanyang puso, may isang piraso ng kayabangan na tuluyang nabasag. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang daloy ng mga araw sa mansyon. Ang dating tahimik na presensya ni Emilia ay napalitan ng paggalang mula sa mga taong dati ay hindi man lamang siya pinapansin. Ngunit higit sa lahat, ang pagbabago ay nangyari sa loob ni Alejandro. Sa bawat pagdaan niya sa bulwagan, naaalala niya ang gabing iyon, ang sayaw na nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Unti-unting, sinikap ni Alejandro na baguhin ang kanyang sarili. Ang mga utos ay napalitan ng pakikinig, ang panlalait ay napalitan ng pag-unawa. Hindi ito naging madali, sapagkat ang mga taon ng kayabangan ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit sa bawat araw, may maliit na hakbang patungo sa pagiging mas mabuting tao. Para kay Emilia, ang sayaw ay muling naging bahagi ng kanyang buhay. Sa mga gabi na tahimik ang mansyon, siya ay nag-insayo sa isang sulok, hindi na para sa papuri ng iba, kundi para sa sarili. Ang kanyang lihim ay hindi na isang pabigat kundi isang lakas. Sa paglipas ng panahon may mga pagkakataong siya ay inanyayahang magturo ng sayaw sa mga batang may parehong pangarap na minsan niyang binitawan. Sa bawat ngiti ng mga batang iyon, naramdaman niyang ang kanyang sugat ay unti-unting naghihilam. Ang mansyon na minsang simbolo ng kapangyarihan at pagkakahati ay naging lugar ng pagbabago. Ang mga pagtitipon ay hindi na lamang tungkol sa pagyayabang kundi sa pagbabahagi ng kwento at pag-unawa. Ang mga taong dumadalo ay hindi na lamang humahanga sa kayamanan ni Alejandro kundi sa kanyang kakayahang magbago at umamin sa kanyang pagkakamali. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa hardin ng mansyon,
Si Emilia ay tumayo sa gitna ng sahig, kung saan minsan siyang hinamon. Sa kanyang isip, binalikan niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang hiya, at ang tapang na kanyang natagpuan sa sarili. Ang sayaw na minsang ginamit upang siya ay maliitin ay naging tulay, upang siya ay muling makilala, hindi lamang ng iba kundi ng kanyang sarili. Ang kwento ng isang milyonaryo at ng kanyang katulong ay naging paalala sa lahat, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang makakita ng halaga sa kapwa. Sa bawat hakbang ng tango, sa bawat tibok ng puso, may aral na iniwan ng gabing iyon, na ang kabutihan ay may kapangyarihang magpabago ng kahit na ang pinakamatigas na puso, at na ang mga lihim na ating itinatago ay maaaring maging liwanag na magbibigay daan sa mas maliwanag na bukas. Sa huli, ang mansyon ay nanatiling marangya. Ang chandelier ay patuloy na kumikislap, ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi na makikita sa mga dingding kundi sa mga pusong natutong umunawa. At sa bawat pag-indak ng musika na muling umaling-awngaw sa bulwagan, may isang alaala ng gabing iyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Nagpapaalala na ang dignidad ng tao ay hindi kailanman dapat hamunin, sapagkat sa likod ng bawat tahimik ng ngiti, ay maaaring may lihim na kayang baguhin ang mundo.